Boxing update mga tol, parehas pasok sa final weigh-in si Jaron Butch Ennis versus Eimantas Stanionis. Hindi nagka-problema sa timbangan, parehas nakuha ang 147 pounds limit. Kaya tuloy na bukas ang unification ng IBF and WBA belt. Siyempre kasama dyan ang daring belt. Kung tamang prediction ko mga tol, matatapos ito by decision. Wag lang mapuruan ng solid si Stanionis para hindi matulog. Maliit na porsyento lang kasi ang pag-asa ni Stanionis na manalo dito mga tol. Pwede siyang manalo sa puntos kung kayang i-outbox si Ennis. Pero mukhang mahirap i-outbox si Ennis dahil masipag din ito bumitaw ng suntok. Pwede rin matapos sa stoppage. Sa ibang banda naman, promoter ng Treasure Boxing Promotion na si Masayuki Ito. Sinasabi daw sa mga nag-interview sa kanya na iwasan itanong ang tungkol kay Cuadro Alas Casimero. Bakit kaya ayaw pag-usapan ni Masayuki Ito ang tungkol kay Cuadro Alas? Kasi binilin pala ni Masayuki Ito bago ang interview. Wag na wag itatanong si Cuadro Alas. Mukhang malaki ata ang lugi ni Masayuki Ito mga tol. Luging-lugi ata kay Cuadro Alas. Pangalan pa lang ni Casimero, ayaw nang itanong eh. Sinabi nga ni Masayuki Ito, bibigyan niya ng laban si Donnie Nietes sa Japan. Maraming fans tuloy ang nagsasabi na baka kunin lang daw si Donnie Nietes para ipalaban sa mga bagong alaga ng Treasure Boxing. Maganda kasi sa kartada kapag tinalo mo ang isang former 4 Division champion. Samantala sinabi din ni Donnie Nietes sa interview, plano pa raw niya lumaban sa isang world champion. Kaya daw bumalik si Donnie Nietes dahil gusto pa maging champion. Pwedeng lumaban sa bantamweight division para maging 5 division. Pwede rin siya babalik sa super flyweight. Depende daw yan kung anong division ang available. Kung bibigyan siya ng title fight sa bantamweight, dito siya lalaban. Pero kung may available sa super flyweight, pwede siya bumalik sa 115 pounds. Sinabi din ni Masayuki Ito sa interview na interesado siya kay Kenneth Lober. Maganda kasi ang performance ni Lober sa 2 beses na pagdayo sa Japan. Parehas panalo by knockout. Kaya nakita ni Masayuki Ito ng potensyal si Kenneth Lober. Kaya tignan natin sa future kung papirmahin niya si Kenneth Lober under ng Treasure Boxing. May balita din na baka target ipalaban si Kenneth Lober kontra Inoue. Hindi si The Monster mga tol ha, itong kapatid ni Inoue na si Takuma. Kasi lumalaban ito sa bantamweight division. Lumalaban din sa bantamweight si Kenneth Lober. Kung maibigay si Takuma Inoue laban kay Kenneth Lober, ito na ang pagkakataon ni Kenneth Lober para mas makilala pa. Kasi may pangalan na itong si Takuma Inoue sa Japan. Ito na yung susi para mas makilala si Kenneth Lober at mabigyan pa ng big fight. Kaya abangan natin mga tol, malaki pala ang plano ni Masayuki Ito sa mga Filipino fighters. Naghanap siya ng bagong boksingerong Pilipino na papasikatin niya.